Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po yung magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Minsan ba mga kapatid, naramdaman nyo na parang wala na kayong patutunguhan o kaya naman wala ng pag-asa, na tila ba patapon ang iyong buhay, na para bang walang-wala na. Kapag ganito po yung ating pinagdaraanan, tayo po'y makinig at matuto sa ating talinhaga na sinalaysay po ng ating Panginoong Jesucristo sa araw na ito. Kilala po ito na the parable of the prodigal son. Pero kung atin pong pakikinggan ng mas mabuti ang kwento, yung talinhaga ay hindi naman patungkol sa anak lamang na bunso, o hindi ito yung pinupunto talaga, pero yung mas binibigyan diin ng kwento ay yung tatay. Alam natin na yung kwento, kinuha ng nakakabatang anak yung kanyang mana, lumayas at inilustay ang kanyang mana sa makamundong buhay. Sa kabila nitong pambabastos na ginawa ng kanyang anak, ang tatay sa ating ebanghelyo ngayon ay araw-araw naghihintay. Nasa tuktok lamang ng tahanan ng bahay nila, inaabangan ang pagdating muli ng kanyang bunsong anak. Dumating yung araw na yon, at ang unang ginawa ng tatay, nagmadaling tumakbo, hinagkan ng kanyang anak. Alam niyo, sa kultura ng Palestine, hindi ito tama, sapagkat ang mga nakakatanda ay hindi tumatayo sa kanilang upuan para lumapit. Ang mga bata o nakakabata ang lumalapit sa nakakatanda. Pero tingnan niyo mga kapatid, sa talinhaga, yung tatay ang nagmadaling tumayo, nagmadaling tumakbo palapit sa kanyang anak. Ano pong ibig sabihin nito? Bakit tumakbo yung tatay? Maaaring ang ibig sabihin nito ay mahal na mahal niya yung anak niya, na sa kabila ng kanyang kabastusan, sa kabila ng kanyang immaturity, sa kasalanang ginawa sa kanya, hindi nagbago ang pagmamahal ng ama. He really missed his child, and so he rushed and ran towards his son and embraced him so tight because he missed him so much. Pangalawa siguro, ibig sabihin ng pagmamadali ng tatay na tumakbo at niyakap yung kanyang anak ay ito'y kanyang act of protection, na maari na maraming galit sa kanyang anak sa ginawa ng kanyang anak, at maari ang daming kumukulo ang kanilang dugo at gusto nilang saktan ang anak. And so, nang tumakbo ang tatay, nagmadali at niyakap, parang pinapahayag niya na poprotektaan kita sa kabila ng iyong ginawa. Mga kapatid, ganito po ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Na sa kabila ng ating pagiging makasalanan, hindi kailanman nagbago ang pagtingin ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At ang Diyos gagawin niya ang lahat para lamang protektahan tayo. Ngunit sa kabila nito, meron din tayong parting kailangan gawin. Nagkaroon ng reconciliation, ng maalala nung anak yung pangangailangan niya, na kailangan niyang bumalik. Naalala niya na ang kanyang tatay mapagmahal, yung kanyang pinagsisihan, yung kanyang ginawang kasalanan,
yung kanyang kinalala, yung kanyang kamalian. And so acknowledgement of our faults, of our mistakes, of our sins, is the beginning of mercy, is the beginning of reconciliation. Yun naman yung kailangan natin. At yung kayahin din natin, yung ipinakita ng Ama, na awa, habag, at pagmamahal sa kabila ng bigat na idinulot o ginawa ng anak sa tatay. Sana ganun din tayo sa ating kapwa-tao na mas manaig pa rin yung ating pangunawa o mauna yung awa kaysa sa yung humusga, kaysa sa yung manlait, kaysa sa yung magalit tayo sa ating kapwa-tao. Kamuhian natin yung kapwa-tao natin. Mga kapatid ng Diyos ay hindi pa tapos sa atin. Totoo, makasalanan tayo. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos naghihintay lamang sa atin na magsisi tayo at magbalik loob tayo sa Kanya. At alalahanin natin bakit tayo magsisisi at magbabalik loob. Kasi kailanman hindi nagbago yung pagtingin, yung pagmamahal ng ating Diyos, ng Diyos sa atin. At ang Diyos gagawin niya lahat. Maprotektahan lang tayo, maging maayos lang tayo, maging mapayapa lang tayo. Sana ito yung ating yakapin, sana ito yung ating tanggapin, upang sa ganun mas maging makabuluhan yung pagdiriwang natin ng mga mahal na araw, yung pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Diyos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitao Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.